Galileo Galilei. He was born on February 15, 1564 in Pisa, Italy, into a family with a strong cultural and intellectual background, and he died at the age of 77 years old on January 8, 1642 in Asetri, Italy. Also, his profession was astronomer, physicist, engineer, and mathematician. His father was Vincenzo Galilei, was a renowned musician and a lutenist with a deep interest in mathematics and scientific thoughts. While Galileo's family was not wealthy, they valued education, and his father was influential in fostering Galileo's intellectual curiosity. Vincenzo's interest in the relationship between music and mathematics may have inspired Galileo's later scientific pursuits. Though Galileo initially studied to follow in his father's footsteps as a musician, he soon became more interested in other subjects, particularly in mathematics and natural philosophy, na tinatawag natin ngayong science. At the age of 17, Galileo was enrolled at the University of Pisa in 1581, where he began studying medicine but was quickly drawn to mathematics. This decision marked the beginning of his lifelong passion for science. The main reason why Galileo Galilei shifted from studying medicine to mathematics and natural philosophy was his deep intellectual passion and curiosity for mathematics and natural world. From an early age, Galileo was fascinated by how the world worked and sought to understand it through observation, experimentation, and mathematical reasoning. While his initial enrollment in medicine was influenced by his family expectation and practical advantages of a medical career, his true interest lay in the emerging scientific ideas of his time, particularly in physics and mathematics. While at the university, Galileo studied the work of great philosophers and mathematicians including Aristotle and Euclid, which laid the foundation of his groundbreaking work in physics and astronomy. He earned a degree in philosophy and mathematics in 1585, and he eventually became a professor of mathematics at the University of Pisa and the University of Padua. Galileo taught mathematics at the University of Pisa and University of Padua because this position offered him both the academic freedom to pursue his scientific inquiries and the prestige and financial stability that allowed him to conduct important experiments. His time in Padua, in particular, proved to be crucial in fostering his most significant discoveries and solidifying his reputation as one of the founder of modern science. Guys, lend me your ears muna ha. Maganda tong kwento ni Galileo. Makinig kayo ha. Bale yung naging story ni Galileo is noong 1588, nag-apply siya para maging professor ng math sa University of Bologna. Ito yung oldest university kasi in-establish ito noong 1088. But unfortunately, hindi siya nakapasa. Pero di pa rin siya nagpatinag. Later that year, naging sikat siya dahil sa mga lecture niya tungkol sa Dante's Inferno. Yung Dante's Inferno is the first part of a famous Italian poem, The Divine Comedy. Story siya about a fictional journey through hell. Kaya ayun, naging sikat siya sa mga mathematicians at nakakuha ng patron na ang pangalan ay Guibaldo del Monte. Probably, most of you will think, sino nga ba si Guibaldo del Monte? Siya ay isang Italian mathematician, philosopher, and astronomer from the 16th century. Ang naging ambag niya sa buhay ni Galileo is, kinilala niya ang katalinuhan ni Galileo at sinuportahan ang kanyang mga gawain. So, in that way, nakatulong siyang ma-recognize ang talent ni Galileo ng iba't ibang mga tao. Galing, no? Ito pa yung malupit. Sa tuktok ng Leaning Tower of Pisa, ginawa niya yung experiment na pagpapahulog ng mga bagay na may iba't ibang timbang. Sinasalungat niya kasi si Aristotle, kaya ang sabi niya, pare-pareho lang pala ang bilis ng pagbagsak ng mga bagay kahit ano pa ang timbang nila. Ayon yun kay Galileo. Yun, dahil nga sinasalungat niya si Aristotle, marami nagalit sa kanya kaya noong 1592, hindi na siya pinag-renew sa University of Pisa. Pero di pa rin siya nagpatalo.
Naging prof naman siya sa University of Padua at doon siya nagturo hanggang 1610. Okay, so kahit na mas malaki ang sweldo ni Galileo sa University of Padua, kulang pa rin siya sa pera kasi siya yung tumatayong ama ng pamilya nila. Namatay kasi yung tatay niya noong 1591 kaya para kumita pa ng extra, tinuturuan niya yung mga pribadong mamayang estudyante sa mga subjects tulad ng fortification. Hindi lang yun, nagbebenta pa siya ng mga gamit na gawa niya tulad ng proportional compass. Dahil nga sa hirap ng buhay, hindi siya nakapangasawa pero mayroon siyang partner na isang Venetian woman, si Marina Gamba ang pangalan. Matinik talaga sa chicks. Nagkaanak sila ng 2 babae at 1 lalaki. Pero kahit sobrang busy, hindi pa rin siya tumigil sa pag-aaral at pag-eksperimento. Naka-discover pa nga siya ng mga bagong bagay tungkol sa motion. Although Galileo Galilei did not invent the telescope, he improved it in increasing the magnifying power. In 1609, he used his mathematical and technical knowledge to improve the spyglass and build the telescope. His initial version only magnified 8 times but was soon refined to the 20 times magnification. He was the first person to look at the moon and make his first astronomy discovery. Early 1316, Galileo was accused of being heretic, a person who opposed church teachings, and people were sometimes sentenced to death. Galileo was cleared of charges of heresy but was told that he should no longer publicly state his belief that Earth moved around the Sun. Galileo continued to study astronomy and become more convinced that all planets move around the Sun. In 1632, Galileo published a book that proved the theory of Copernicus was correct. Galileo was once called before the Inquisition and this time was found guilty of heresy. Galileo was sentenced to life imprisonment in 1633. He was nearly 70 at the time of his trial. He spent his remaining 9 years under house imprisonment while writing his final major work, a compilation of his early motion studies. After experiencing fever and heart palpitation, he passed away on January 8, 1642 at Arcetri, close to Florence, Italy, at the age of 77. Galileo was buried between Michelangelo and Machiavelli and is said to have his gravestone inscribed with the words, "But the earth does move." Under Pope John Paul II, the Vatican formally acknowledged in a 1992 declaration that Galileo's persecution was wrong. However, the statement appeared to focus more of the blame on theological advisors and clerks who handled Galileo's case than on Pope Urban V, who oversaw the trial. The heresy charge was also not reversed. Dati, akala ng lahat na ang buwan ay parang isang perpektong bola, makinis at walang kahit anong butas. Pero noong 1609, dumating si Galileo Galilei at nagbago ang lahat. Gamit ang telescope, nakita ni Galileo na hindi pala ganon ang buwan. May mga bundok, lambak at malalaking butas pala ito. Ang natuklasan ni Galileo ay parang isang bombang sumabog sa mundo ng science noon. Dahil sa kanya, napagtanto ng mga tao na hindi lahat ng bagay sa kalawakan ay perpekto. Mas importante pa na napatunayan niya na hindi ang Earth ang sentro ng lahat kundi ang araw. Ang mga natuklasan ni Galileo ay nagbukas ng pinto sa isang bagong paraan ng pag-aaral ng kalawakan. Dahil sa kanya, mas marami tayong nalalaman tungkol sa planeta, bituin at iba pang bagay sa kalawakan. Kaya masasabi natin na si Galileo ay isang pinakamahalagang tao sa kasaysayan ng science. Sa madaling salita, si Galileo ang unang nakakita ng tunay na itsura ng buwan at nagpatunay na hindi ang Earth ang sentro ng lahat. Dahil sa kanya, nag-iba ang pananaw natin sa kalawakan. Noong 1610, may scientist na nagngangalang Galileo Galilei. Gumawa siya ng isang device na salamin na tinawag na telescope. Tiningnan niya ang kalangitan gamit yun at nagulat siya sa nakita niya. Nakita niya na may 4 na bagay na umiikot sa planetang Jupiter. Akala niya nung una na mga bituin lang yun. Pero nung tinignan niya ng maigi, mga buwan pala. Ang discovery na to ay hakbang sa mundo ng science noon. Bakit?
Kasi dati ang mga tao ay naniniwala na ang Earth ang sentro ng lahat at lahat ng planeta at bituin ay umiikot dito. Pero nung nakita ni Galileo yung mga buwan ng Jupiter, parang sinabi niya, "Hoy, hindi lang ang Earth ang may mga bagay na umiikot dito." Ang discovery ni Galileo ay nagpatunay na tama si Copernicus. Isa pang scientist na nagsasabi na ang araw ang sentro ng ating solar system, hindi ang Earth. Kaya ang discovery ni Galileo ay nagpabago ng paraan ng pag-iisip tungkol sa universe. Hindi lang yun, ang discovery pa ni Galileo ay nagpakita rin kung gaano kahalaga ang paggamit ng telescope sa pag-aaral ng kalawakan. Dahil sa telescope, nakakita tayo ng mga bagong bagay at natuto tungkol sa universe. Ang 4 na buwan na natuklasan ni Galileo ay tinawag na Galilean moons. Ang mga yon ay sila Io, Europa, Medine, at Callisto. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga scientists ang mga buwan na yun dahil maraming misteryo pa rin ang hindi natin alam tungkol sa mga ito. Kung kayo, takat na lang yan. Dulo na to. Hindi pa malakas yun. Diba? Pre! Ang 4 na buwan na natuklasan ni Galileo ay tinawag na Galilean moon. Ang mga yun ay sina Io, Europa, Ganymede at Callisto. Hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin ng mga scientists ang mga buwan na yun. Dahil maraming misteryo pa rin ang hindi natin alam tungkol sa mga ito. Kaya ang mga discovery ni Galileo ay isang malaking bagay sa kasaysayan ng science. Ang libro ni Galileo Galilei na Dialogue Concerning the Two Chief World Systems ang isa sa pinaka-importanteng libro sa kasaysayan ng science. Inilabas niya ito noong 1632 at talaga nagpabago sa pananaw natin sa universe. Noon kasi ang paniniwala ng mga tao ay ang Earth ang sentro ng lahat, yung geocentric theory kung tawagin. Pero si Galileo, gamit ang kanyang mga obserbasyon at pag-aaral, nakita niyang mali yun. Sa libro niya, nag-debate siya gamit ng 3 karakter. Si Salviati, naniniwala sa Copernican theory, Sagredo, na neutral pero bukas ang isip, at Simplicio, naniniwala sa lumpang teorya. Sa pamamagitan ng kanilang pag-uusap, ipinaliwanag ni Salviati kung bakit mas tama ang Copernican theory. Isa pang ebidensya ay ang buwan ng Jupiter. Noon akala natin ang Earth lang ang may satellite. Pero si Galileo, gamit ang kanyang telescope, nakita niya na may 4 na buwan ang Jupiter na umiikot sa kanya. Ito ay nagpapatunay na hindi lang ang Earth ang sentro ng pag-ikot ng mga celestial bodies. Kaya naman, talagang naging controversial si Galileo dahil sa ideyang ito. Kasi nga, kontra ito sa paniniwala ng Catholic Church. Dahil dito, nagkaroon siya ng trial at napilitang umamin na mali ang kanyang mga sinabi. Ang trial niya ay naganap sa 3 kategorya: April 12, April 30 at May 10, 1633. Noong June 22, 1633, siya hinatulan ng guilty at inilagay sa house arrest hanggang sa kanyang kamatayan noong 1642. Pero nagkaroon ng apology ang Vatican noong 1992, kaso parang hindi naman sincere, kasi sinabi lang nila na mali ang ginawa nila kay Galileo. Pero sinisi nila yung mga lower level officials, yung mismong si Pope Urban VIII, parang wala lang. Tsaka hindi naman nila binawi accusations nila kay Galileo. Ang weird, diba? Kasi dati okay naman yung relasyon ni Galileo sa church. Kasi nga, kailangan ng church yung mga astronomical calculations para sa mga religious holidays. Pero nung nagsimulang sabihin ni Galileo na mali yung paniniwalang Earth-centered universe, nagalit na ang church. Hindi naman talaga nila ayaw sa ideya na ang sun ang center, kundi sa ideya na Earth ang gumagalaw. Dako tayo sa inertia, ang katamaran ng mga bagay. Isipin mo, yung isang bolang nakalagay sa sahig, nakatigil lang siya doon, di ba? Ayaw niyang gumalaw.
Yan ang tinatawag nating inertia. Gusto niyang manatili sa kanyang estado, maging ito ay pagiging nakatigil o paggalaw. Pero syempre, pwede mong sipain yung bola. Sa pagsipa mo nito, pinilit mo siyang gumalaw. Pero kung paano wala, di ba? Mananatili lang siya doon. Di ba? Yun ang inertia. Noong unang panahon, maraming tao ang nagkakamali sa pag-intindi nito. Akala nila, kailangan ng patuloy na puwersa para mapanatili ang galaw ng isang bagay. Pero si Galileo Galilei, isang matalinong scientist, ay nagpatunay na mali sila. Ginamitan niya ito ng inclined planes. Ayon kay Galileo, kapag walang ibang puwersang kumikilos sa isang bagay, mananatili lang ito sa kanyang estado. Kung nakatigil, nakatigil pa rin. Kung gumagalaw, patuloy na paggalaw. At hindi titigil kung walang magpipigil nito katulad ng friction. Isaac Newton naman ay mas kilalang scientist ay nagpalalim ng idea ni Galileo. Sa kanyang first law of motion, sinabi niya na ang bawat bagay ay may tendency na manatili sa kanyang estado. Maliban lang kung may ibang puwersa na kikilos dito. Kaya yun ang inertia, ay parang katamaran ng mga bagay. Ayaw nilang mag-effort na baguhin ang kanilang estado. Kapag nakatigil, gusto nila manatiling nakatigil. Kapag gumagalaw, gusto nila mananatiling gumagalaw. Mas simple, di ba? Parehong mahalaga ang kontribusyon ni Galileo at Newton sa ating pag-unawa ng konsepto ng inertia. Nagsilbing pundasyon ng kanilang mga idea para sa pag-unlad ng modernong physics. And here are some of the inventions of Galileo.